Ito na ang Part 9. 25 bagong eksena mula sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Mula sa palengke, barangay, jeepney, turo-turo at iba pa. Pakinggan, makarelate at ishare ang paborito mong eksena. May araw na iba ang ulam, kailangan magtanong muna kung anong espesyal. Para sa tipid at lutong bahay, karinderya ang sagot. Kailangan pag-isipan ng pambili ng formula. Nutrisyon at budget ang priority. May help group sa barangay para mag-share ng tips. Mahalaga ang drills. Hindi lang para makapagsalba ng buhay, kundi para malaman kung sino ang tutulong sa oras ng sakuna. Minsan maliit na misunderstanding sa kontribusyon, pero importante ang clarity para maiwasan ang tampuhan sa opisina. May pila sa repair shop. Mahirap kapag kailangan agad pumunta sa trabaho. Lagi dapat may contingency fund para sa spare parts. Mahahalagang kwento ni Lolo, mga alaala ng pamilya at aral na ipinapamana para sa mga apo. Ang ilaw sa night market? Gastos, pero kailangan para makita ang paninda. Kailangan planuhin para hindi mabawas ng malaki sa kita. Nagtuturo pagkatapos ng trabaho para madagdagan ng kita. Mahirap pero rewarding kapag tumutulong sa pag-angat ng mag-aaral. Bawat parol may kwentong Pasko, alaga at maingat na pagtatago para isabit ulit sa susunod na pista. Simple pleasure ang pagpapagupit sa kalye. Murang serbisyo at kwentuhan kasabay ng pag-aayos ng sarili. Sa Kadiwa, hinahanap namin ng sariwa pero abot kaya. Konting tiyaga sa paghahanap, malaking tulong sa budget ng pamilya. Kapag may sobra, pinamimigay namin sa kapitbahay o komunidad. Maliit man ang naitutulong, malaking ginhawa ito sa mag-aabang. Kapag papasok na ang remittance, naaalala agad ang mga gagawin, bayarin, pamasahe at konting ipon. Malaking tulong ang suporta mula sa abroad. Minsan wala ng jeep o trike, habal-habal ang solusyon. Kahit risky, kailangan minsan para makarating sa klase o trabaho. Mabuti ang magkaroon ng ID, pero minsan nawawala ang isang buong araw sa pagproseso. Sana may mas maagang schedule para sa mga nagtatrabaho. Kapag madilim ang kalsada, delikado lalo na para sa matatanda. Nagre-report kami sa barangay. Sana mapabilis ang follow-up. Kapag kulang ang libro, nagsishare kami at nagtutulungan. Kakulangan pero hindi dahilan para hindi magsumikap. Kapag sirangyero o nipa, nagtutulungan ng magkakapitbahay. Hindi pera lang ang importante. Puso at tulong rin ang tunay na puhunan. Konting kaanin at paboritong ulam. Ibang saya kapag may baon mula sa nanay. May lakas at pagmamahal sa bawat himaymay. Yung shortcut papunta sa trabaho, biglang baha. Mahabang lakad at basa ang sapatos. Simple inconvenience pero may epekto sa oras at mood. Sa lamayan, gusto mong tumulong kahit maliit lamang. Minsan, nakaka-stress ang pressure para magbigay, lalo kung nagkataong wala kang pera, pero ang pagkakaisa ang importante. Mahahabang shift sa call center. Nakakapagod, pero kailangan para sa benefits at pamilya. Kailangan ng support at sapat na pahinga. Libre ang vaccination. Nakakatulong ito na maprotektahan ng mga alagang hayop at komunidad. Madalas nagkakakwentuhan ng magkakabarangay tungkol sa mga alaga, kasama ang asawa at anak. Pag nagtaas ang pamasahe, agad na nagagalit ang commuters. Kailangan pag-usapan ng patas kasi parehong naapektuhan ng pasahero at driver. Simpleng laban sa court ng barangay. Bonding, exercise at tawanan. Maliit na oras pero malaking recharge para sa pamilya. Maraming salamat! I-like at i-share kung may nakarelate ka. Mag-subscribe para sa Part 10. Mas marami pang kwento mula sa puso ng Pilipinas.